Aalis ka na talaga at iiwan mo ako, ano? Diyos ko, ang ulol mong bata talaga naman. 2 mura lang ang sinabi ko, parang sinasaksak na kita, ha? Kung hindi man 3, sige na nga. At itinapon mo pa ako sa ganitong miserableng lugar. Kahit kailan, hindi pa ako natakot ng ganito. Niloloko mo ba ako sa pagsasabing naglakbay ako sa ibang mundo? O napunta nga ako sa katawan ng isang matandang pulubi? Ay, aray. Kakaraos ko pa lang sa paglalakbay sa ibang mundo, binugbog na agad ako. Napakapait naman ng buhay ng dating may-ari ng katawan na ito. Noong isang gabi, ikaw ba ang palihim na kumuha ng espiritual na bunga? Espiritual na bunga? Anong espiritual na bunga? Tawa ko mula sa ika-21 siglo. Ni hindi ko nga alam kung ano ang hitsura ng espiritual na bunga. Kung nakakita nga ako ng espiritual na bunga, bakit pa ako naglilinis ng kubeta rito? Baka may bukol ka sa ulo. Bata. Nabubulok na sa lupa ang bungang iyon. Isang hamak na tagalinis lang ng kubeta. At nangangarap pang mahawakan ang banal na bunga. Sus Mariosep, ang batang ito ang bigat talaga ng kamay. Kuya Wang, bakit ka pa nakikipagtalo sa kanya? Baliin ang mga binti niya at itapon palabas. Nakakainis lang tingnan ang taong ito. Ang bunga. Heto na ang iyo. Patawad na, matanda. Nadumihan ang kamay ko dahil sa iyo. Kung hindi mo mailabas bukas ang 10 espiritual na bato bilang kabayaran, sisiguraduhin kong pagsisihan mo ang araw na isinilang ka. Bakit ang sungit? Ano bang problema? Kung may tapang ka, huwag kang tumakbo bukas. Nakumpirma ang kilos ng pagbibigay. Regalo, bulok na bunga. Napakababa ng halaga. Lubhang masama ang tumanggap. Na-trigger ang bonus sa masamang hangarin. Nagbalik ng 773 ulit na halaga. Nakakuha ng 100 taong haba ng buhay. Pira-pirasong pagkaunawa sa dakilang paraan ng nag-aapoy na langit. Laking tubo nito. Baka bukas, bigyan ko ulit si Wang Hu ng isa. Sarili mong buhay, sarili mong kita. Diyos ko, ang galing mong maghanap ng gulo para sa akin. Bakit biglang lumamig? Pati bulok na bunga, napapalit sa 100 taong haba ng buhay. Kapag ipinasa ko sa iba ang bagay na ito, baka hindi kayanin ng sektang Kinglan. Maaga kayong dumating. Mga binata, bawasan ang walang kwentang salita. Natutuhan mo na ba ang leksyon kahapon o nakalimutan mo na? Mahirap kahit isang pasada lang. Basain ko muna ang lalamunan ko. Sino ang uminom ng tubig panghugas ng paa mo? Regalong tubig na puno ng espiritu na ipadala na. Tumanggap, Wang Hu. Na-trigger ang balik gantimpala. Nakuha, pahintulot na humiram sa 3 palapag ng pabilyon ng banal na kasulatan. Sige na. Hindi sulit dumihan ang kamay ko para sa lumang bagay na ito. Umalis ka na at maglinis ng kubeta. Tingnan ko pa ng 1 beses. May mas maganda ka pa bang nakita? 3 palapag ng pabilyon ng banal na kasulatan. Isang lugar na hindi man lang napapasok ng mga pangunahing alagad. Na walang espiritual na bato. Lumuhod hanggang dumilim. Hindi ko mailabas. Bukas, dagdag na parusa. Huwag ka nang lumuhod. Masisira ang mga tuhod mo at hindi ka natatangkad. Bibigyan kita ng kaunting swerte, apo. Walang halaga. Libre na. Regalong kaunting swerte na ipadala na. Na-trigger ang balik gantimpala. Nakuha ang mapa ng mga espiritual na ugat ng sektang Kinglan. Ang may-ari ng bahay ay makararanas ng bahagyang malas sa susunod na 3 araw. May espiritual na meridian sa ilalim ng mga paa. Manghiram muna tayo ng mga aklat, pagkatapos maghukay tayo ng palikuran. Pwede ba ang pahintulot sa 3 palapag? Huwag galawin ang hanay sa kaliwa, maiharang doon. Kapag sumabog ito, hindi ko kayang bayaran ang pinsala. Saang tuktok kakabilang? Bakit narito kayo? Bumalik na po ako, mahal na dalaga. Narito ang matandang ito para matutong magpalit ng lupa sa paso. Naku, muntik na. Pamamaraan ng pagsasanay, 49% pa lamang ang kabuang pagkatuto. Maaari ko pa itong piliting gamitin sa pamamagitan ng 1 daliri. Tatanggap, Suking Yu. Antas na potensyal sa pagsasanay. Na-trigger ang gantimpalang ibinabalik ng sistema. Nakuha, 1 oras ng estadong malinaw na puso ng espada. Sa isang pagturo ko pa lang, si Wang Hu ay tuluyang naging abo. Nakapagtipid pa ako sa pambili ng kabaong. Dahan-dahan lang, tuloy-tuloy ang biyaya.
Kuya, pambayad sa daraanan. Ayusin na natin ito. Gantimpala, isang dakot ng tansong barya. Tatanggap, sinaunang batong tabla na may selyo. Unang pagkakataong magbigay ng regalo sa isang bagay na hindi buhay. Na-trigger ang espesyal na gantimpala. Nakuha, katawang kaayon ng espiritual na meridian, antas na panimula. Huwag mo akong pasabugin sa sobrang enerhiya. Karagdagang paalala. Mga kondisyon para mapanatili ang katawang kaayon ng espiritual na meridian. Kailangang magbigay ng kahit isang bagay bawat araw. Kung hindi, magpapahinga ang katawan. Kailangan talagang magbigay araw-araw. Mas maagap pa kaysa singil sa asosasyon ng mga may-ari. Walang hiya ka talaga. Kinukutya mo ba ako sa harap ni Choir? Ano bang mapapala ng matandang ito? Nakikipag-usap ka sa dalagang si Choir. Kalokohan. Sa panlabas na sangay, sino ba ang hindi nakaalam sa kayabangan mo? Bata, pigilan mo ang galit mo. 10 taon ko nang suot ang sombrerong ito. Ayos naman itong panangga sa araw. Humihingi po ako ng tawad sa inyo. Pinagsusuot mo ako ng sombrerong berde. Bitbit ko ito. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na pagsisisi. Gantimpala, 10 taong gulang na sombrerong dayami. Tatanggap, kusang magsusuot nito. Na-trigger ang espesyal na gantimpalang ibinabalik ng sistema. Nakuha, 3 paglilipat ng malas. 3 ulit na malas. Tama na. Wang Hu, 3 ang hanap mo sa akin. Anong klaseng sistema iyan? Nabulabog ang espiritual na halimaw. Kopyahin ang galaw ng pinto ng 100 ulit. Bata, sandali lang. Tabingi ang pagkakasombrero mo. Tutulungan kitang ituwid ito. Walang hiya ka talaga. Ano ang ipinagtatawa mo? Masakit kahit mahipan lang ng hangin. Kumpleto na ang 3 paglilipat ng malas. Gantimpala, naunawaan ang batayang kamao, ang kamao ng magbubukid. Sadyang ipinadadala ang bagay na pinakakinamumuhian ng iba. Lalong kinamumuhian, lalong tumitindi ang gantimpalang ibinabalik. Taunang pagsusuri. Wang Hu. Huwag na huwag mo akong biguin. Nanilaw na ang ugat ng damong hamog na namumuo. Asul ang mga ugat nito. Ibig sabihin, kinakain ito ng kalawang ng lupa. Ang pinakahuling hanay, ang matandang nakasandal sa puno. Ano ang pinakakaraniwang dahilan ng pagkalanta ng espiritual na halaman? Kulang sa tubig. Nalalanta kapag hindi nadidiligan. Nalusaw na yata ang utak mo sa singaw ng palikuran. Lolo, nanguluntoy ang espiritual na halaman dahil kulang sa espiritual na enerhiya. Ang pagdidilig ay paraan lamang ng mga mortal. Ha 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 ha, dagdagan natin ng kaunting espiritual na enerhiya. Ayos ba? Bibigyan kita ng isang bato. Huwag kang panghinaan ng loob. Maglabas ka ng bulaklak. Bibigyan ko ng basag na bato bilang regalo ang bulaklak. Pitong talulot na gininto ang orkidyas. Isang sinaunang pambihirang uri. Matagal na itong naglaho. Walang alam ang matandang iyon. Nagwawalis lang naman ako. Paano mo ginawa iyon? Baka naman. Baka kusa na lang nagkamalay ang bulaklak na ito. Pupunta ka pa ba bukas sa halamanan ng espiritual na halaman? Napakarami kong tanong. Kailangan gumamit ng palikuran si Lolo. Maaari bang tumabi muna kayo? Hindi ako ang banal na dalaga. Buksan mo agad ang pinto. Regalo, basag na balat ng berdeng bato. Tatanggap, nanganganib mamatay na 7 talulot na gininto ang orkidyas. Antas ng potensyal. Na-trigger ang espesyal na balik gantimpala. Nakuha, talento sa pagpapasibol ng espiritual na halaman ng 100 ulit. Ang mga babae sa sekta na ito, bawat isa ay mas mahirap pakisamahan kaysa sa nauna. Mahal na banal na dalaga. Kailangan gumamit ng malaking palikuran si Lolo. Maaari bang tumabi muna kayo? Hindi ako ang banal na dalaga. Ang ate ko sa sekta ang banal na dalaga. Buksan mo agad ang pinto. Masakit ang tiyan ni Lolo. Lumalabas na talaga. Buksan ang pinto. Ang tiyaang ito.
Ikaw ang nagtimpla nito. Bumalik na kayo sa bulwagan, mahal na dalaga. Sariling pa siya iyon ni Lolo. Pagkatapos kong ubusin ang kalahating tasang saang iyon, nalampasan niya sa magdamag ang bottleneck ng kanyang sining ng espada. Dahil pambihira ang talento ng mahal na dalaga. Walang kinalaman ang pangit na tsaan ni Lolo roon. Hindi ako umiinom ng libre. Ito, para sa iyo, ate sa sekta, utos sa gamot, 3 lamang ang kabuuang ipinamahagi ng pinuno ng sekta. Hawak niya ito. May natukoy na regalong balikgantimpala na mataas ang halaga. Mataas na pahintulot sa pagpasok at paglabas ng halamanan ng espiritual na halaman. Ang mataas ang potensyal na tatanggap na si Sukingyu ay kusang nagbigay ng balikgantimpala. Na-trigger ang espesyal na mekanismo. Pagbabalik ng kaalaman. Nakuha, 1 beses na pagbuhos ng kaalaman tungkol sa espiritual na halaman. Ayoko nito. Gusto ko. Sobrang nasabik si Lolo. Ang tsaang iyon. Mayroon pa ba? Araw-araw kitang didiligan. Ililipat ko ang puno ng tsaa sa tabi ng palikuran. Gagamit ako ng pinakamagandang pataba sa pagdidilig. Tiyak na lalo kang mapupuno ng espiritual na enerhiya. Hindi na kailangan. Itanim mo na lang ng mas malayo. Ate sa sekta, umiti ka ba kanina? Babala. Kapag paulit-ulit na binibigyan ang isang tatanggap, nababawasan ang bisa ayon sa emosyonal na halaga. Madalas na pagbibigay sa iisang tao. Unti-unting bababa sa 0 ang multiplier ng balikgantimpala. Lintik na sistema. Lintik ka. Ang banal na dalaga mismo ang nagbigay sa kanya ng utos sa gamot. Tiyak na nagtatago siya ng napakahalagang kayamanan. Kapatid na Liu. Hindi ako makatulog. Napadaan para humiram ng unan, ano? Sa iyo na. Regalo, 10 taong gulang na unan. Tatanggap, Liu na pilay ang binti. Na-trigger ang espesyal na gantimpala. Nakuha, kakayahang makakita sa dilim sa loob ng 3 araw. Huwag nang magkaila. Ilabas mo ang token na ibinigay sa iyo ng banal na dalaga. Ito rin, sa iyo na. Gumagala ka sa hating gabi, nauhaw ka siguro. Pampadulas ng lalamunan. Tinanggihan ng marahas ang alay. Na-trigger ang balikganti dahil sa masamang pagtanggi. Nadoble ang kamalasan ng tumanggi. Tatagal ito ng 1 buwan. Hindi magandang nagkakalas ng kutsilyo sa kalaliman ng gabi, di ba? Mas nakakahiya kung magigising ang kapitbahay dahil sa ingay. 3 na. Sinabi ko na nga, dahan-dahan, madulas. Kunin mo na ang unan at umuwi ka. Ibalik mo sa akin bukas ang mga piraso ng mangkok. Mukhang kailangan ng lagyan ng kandado ang silid na ito. Matandang Chen, may nagsumbong na nagtatago ka ng espiritual na kayamanan ng sekta. Ay, heto pala si tagapamahalang Zhao. Halika, pumasok ka at maghanap kahit saan. Wala talagang makikita rito, tagapamahala. Hanapin ninyo ang katawan niya. Sige, maghanap kayo. Mga buto na lang talaga ang natitira sa buong katawan ko. Huwag ninyong halughugin ng parang may gulo rito. Nasaan ang token na ibinigay sa iyo ng banal na dalaga? Ilabas mo. Binigyan naman ako ng prinsesa ng 1 tingin. Bilang na ba iyon? Huwag kang masyadong sumama sa banal na dalaga. Isa ka lang naglilinis ng palikuran. Huwag mong tangkaing umakyat sa mataas na sanga. Opo, opo, opo. Maraming salamat sa paalala, tagapamahalang Zhao. Nakikipaglaro ka sa akin ng investigasyon. 20 taon akong nabuhay sa daigdig. Anong uri ng tagapagpatupad ng lungsod ang hindi ko pa nakita? Nainom na ang regalo. Tatanggap panlabas na alagad na si Zhang San. Na-trigger ang gantimpalang 100 ulit. Nakuha, pangunahing magaan na kasanayan sa katawan, paglipad sa damo, antas ng baguhan. Binigyan lang ng sirang mangkok ng tsaa, nakakuha pa ng magaan na kasanayan. Bukas, 1 malaking banga ang ibibigay ko. Ako si King Lan, ang tagapagtatag ng sektang ito. Akala ng lahat, itinatag ko ang sekta sa pamamagitan ng lakas. Maling-mali. Ang pundasyon ng sektang King Lan ay hindi nakasalalay sa lakas, kundi sa pagbibigay.
Ang landas ng pagbibigay. Maliit na alay, kapalit ay isang bagay. Katamtamang alay, kapalit ay isang teknik. Ang ganap na dalubhasa ay maaaring mag-alay ng karma sa langit at lupa. At tatanggap ng kapalarang gantimpala mula sa langit at lupa. Nagbigay siya ng sirang mangkok at nakakuha ng magaan na kasanayan. Kaya pala narito ang pinagmulan. Sistema ni Matandang Wangwalo. Wala namang problema sa mga bagay na ibinigay ko, ano? Ang sistemang ito ni Matandang Wangwalo ay nakahalo na sa dagat ng kamalayan ko. Ang convenient naman. Bukas, bibigyan ko ng isang tasa ng tunay na tsaa ang banal na dalaga. Purong natural, walang dagdag na sangkap. Nagbigay ng kung ano-anong bagay ang ninuno bago siya umakyat. Isang bagay bawat araw. Sa loob ng 8 o 10 taon, mabibigyan na ang buong sekta. Ang sakim naman. Kung mapapalitan man lang nito ang pagbangon ng maaga para maglinis ng palikuran, ayos na. Kapag dumarating ang biyaya, yumayaman ang tahanan. Huwag mong sabihin, siya ang tinutukoy sa propesya ng ninuno. Ang dakilang tagapagbigay. Ipasa ang utos. Sa aralin bukas ng umaga. Lahat ng panlabas na alagad. Kasama pati ang mga mababang utusan. Dapat ay naroon siya. Ako mismo ang titingin sa chensing na ito. Hindi mahalaga kung sa sining ng espada. Lakas ng eliksir. Puso lamang ang sinusukat. Kapag hindi dalisay ang puso, mas nagiging malakas ang kapangyarihan. Mas tumitindi ang puwersa. At mas nagiging matindi ang kapahamakan. Kamakailan ay nabalitaan ko na may isang mababang utusan sa panlabas na sangay, na nagtataglay ng pambihirang sining, na kayang pasibulin ang tuyong punong lan. Kaya niyang tulungan ang iba na malagpasan ang kanilang antas, at baguhin ang takbo ng kapalaran. Hindi ko kilala ang taong ito. Ngunit narito siya ngayon. Bumalik ako, punong pinuno. Ang matandang ito ay nagdidilig at nagwawalis lang ng lupa. Wala naman akong anumang pambihirang talento. Ano ang pangalan mo? Ang matandang ito. Chen Zeng. Ang Zeng na ibig sabihin ay pagkakaloob. Magwalis kang mabuti. Lolo, tinawag ka mismo ng punong pinuno. Aakyat ka na ba sa posisyon? Aakyat para maglinis ng palikuran sa bulwagan ng punong pinuno. Hindi basta-basta tumatawag ang punong pinuno ng kung sino-sino. Mag-ingat ka. Ang tsaa bukas. Huwag mong kalimutan. Ang pagtitig ng punong pinuno. Ang siyang simula ng pagmamasid ng langit. Simula bukas. Magkakaloob na ako ng maseryosong regalo. Binibining Lin. Narito ang mga natutuhan ng matandang ito sa pagtatanim ng bulaklak. Ibinibigay ko ito sa iyo. Haha, lolo. Mas pangit pa ang sulat mo kaysa sa sulat ko noong 5 taong gulang ako, haha. Ito ang ubod na teorya ng mataas na pag-aaral ng espiritual na halaman sa panloob na sangay. Paano mo nalaman iyon? Ano ba ang sinasabi mong daloy ng espiritual na enerhiya? Kahit ang pananim, malulunod kapag sobra sa tubig, hindi ba? Ay, binibining Lin. Kailangan pang magwalis ng matandang ito. Mauuna na ako. Lolo, pupunta ka pa ba bukas? Sistema, siwang ang numero 8. Ang pagbibigay ng punit na papel ay gumising sa espiritual na ugat. Maaaring gamitin ang ugat ng espiritu ng kahoy sa pagpapagaling, pagpapabilis ng paglaki, at pagdama sa mga halaman. Maaari mo ba akong gawing mas bata ng kaunti? Kinamumuhian kita. Lolo, sasabihin ko ito kay ate. Huwag na huwag mong sasabihin kahit kanino. Sige na, palihim ko itong gagamitin. Hindi ko sasabihin sa iba. May nagmamatsyag sa akin. Zhao Gang. Ang tusong matabang taong nagbabawas sa rasyon ng pagkain. Ang punong pinuno, si Zhao Gang at ang gubat ng Heisong. 3 panig ang nakatutok sa isang matandang tagalinis ng palikuran. Sa halip na maupo at maghintay, mas mabuting ako na ang lumapit sa kanila. Ha ha ha!
Tinawag ng punong pinuno ang pangalan ng matandang iyon sa leksyon kaninang umaga. Naghinala na siya. Kailangan nating bilisan. May napakalaking kayamanan sa katawan ng matandang iyon. Ibinigay pa sa kanya ng banal na dalaga ang kanyang token. Hindi kailangang magmadali. Nalalapit na ang pagsubok ng langit. Kung mayroon siyang pambihirang kayamanan, mapipilitan siyang gamitin iyon para mabuhay. Sa oras na iyon, makikinabang tayo ng hindi gumagawa ng anuman. Ang pagsubok ng langit. Kahit sa daigdig, bihira nang may makalabas sa pintuan. Lintik naman, araw-araw na lang akong may dalang pinsala sa trabaho. Ang matandang tagapag-ingat ng pabilyon ng banal na kasulatan. Mula pa noong araw na humiram siya ng aklat, binabalak na niyang ipahamak ako. Kung ganoon, tingnan natin. Kung sino ang unang dumating, siya ang unang aalis. Lolo, nakaharap mo na ba ang pinuno ng sekta? May isang walang modo na nakabangga sa isang marangal na tao. Chen Zeng, alam mo ba ang pagsubok ng langit? Malinaw na nakasaad sa tala ng ninuno. Sa lugar kung saan darating ang pagsubok, tiyak na lilitaw ang isang dakilang tagapagbigay. Hanggang kailan ka pa magtatago? Matalas ang iyong paghatol, pinuno ng sekta. Tunay nang natanggap ni Lolo ang pamana ng ninuno. Sa loob ng 7 araw, kailangan mong makahanap ng isang bagay na, isang handog na ikalulugod ng langit. Kapag matagumpay mong naibigay ang handog, kung hindi, maglalaho ang iyong kaluluwa. Anong bagay ang makapagpapasaya sa langit? Walang sinumang nakaalam. Ang ibinigay ng ninuno noon ay isang patak lamang ng luha. Kuya Langit, pwede bang ibang araw na lang? May tipanan ako sa mahal na santa para uminom ng tsaa ngayon. Ang tagapagbigay ng handog, gaya ng inaasahan, puro kakaibang tao talaga. Kaya kailangan ng kumilos ni Lolo. Tabi muna, kayong lahat. Huwag ninyo akong harangan sa pagsikat ng araw. Kumain muna tayo bago mag-isip. Mahal na santa, bilang handog ko ba ito? Hindi. Para sa iyo ito. Alam ko na kung ano ang dapat kong ibigay. Hindi na mainit. Tio, kumuha ka ng isang piraso ng tokwa. May ibibigay akong bagay sa iyo. Medyo luma na ang sombrero, pero panangga ito sa araw. Salamat, Lolo. Tio, sandali lang. Sarili ko itong gawa at malinis. Kunin mo. Mas nakapagpapasaya ito sa akin kaysa sa mga batong espiritual na gantimpala ng pinuno ng sekta. Tio, bakit kayo makap ng isang bloke ng tokwa? Hindi ito ordinaryong tokwa. Amoy ordinaryong tokwa naman. Ano ba ang alam mo? Nasa loob nito ang kapalaran at kagandahang loob ng tao. Tabi. Kapag nasagi mo ito, hindi mo kayang bayaran ang danyos. Hindi kayamanan ang kailangan ng langit, kundi ang munting katapatan sa pagitan ng mga tao. Madaling pasayahin ang karaniwang tao, pero natitira pa ang 50%. Kailangan ko ng mas mahirap ibigay. Su Qingyu. Ako ang tutunaw sa yelo sa puso mo. Paano ka nakarating dito? May nakuha akong tokwa sa paanan ng bundok. Kalahati nito ay para sa iyo. Para lang dito. Kumusta naman? Mainit. Chen Zeng, ang sinusubok. Hindi nasusukat ang halaga ng bagay na ito sa pambihira nitong anyo, kundi sa sinseridad na taglay nito. Nalampasan ang pagsubok. Ano ang nalampasan mo? Bumata ako. Nadagdagan pa ng 100 taon ang buhay ko. Binabati kita, kamahalan. Pwede bang magsalita ka naman ng may kaunting puso? Kapag hindi ka umalis, magsasanay na ako ng espada. Sige na, alis na tayo. Pinuno ng sekta. Ihahandog ko sa inyo ang kalahating piraso. Ituring mo na pasasalamat sa hindi mo pagpapahirap sa matanda nitong mga nakaraang araw. Ito ang pasasalamat ko sa iyo, Lolo. Tinatanggap ko. Pinuno ng sekta,
Lolo, ano ito? Na-promote na ako. Hindi ko na kailangang maglinis ng palikuran. Pumunta ka sa halamanan ng espiritual na halaman. Tulungan mong magtanim ng mga bulaklak si Linyaw. Ha 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 ha. Lolo, totoo pala ang lahat ng sinasabi ng mga tagalabas. Totoo ngang bumata ka. Parang milagro naman. Personal na nagtalaga ang pinuno ng sekta. Dito na ako magtatanim ng mga bulaklak mula ngayon. Ito ang damong hamog na espiritual. Iyan naman ang halimuyak ng lasing na dragon. Namumulaklak ito sa gabi at napakabangong amuyin. Bulok na ang mga ugat. Paano mo nalaman? Kahapon ko pa hinukay para tingnan. Hula ko lang. Ibinibigay ko sa iyo ang supot na lupang ito. Hindi ba iyan ang lupa mula sa bodega ng mga kagamitan? Katangi ang apoy at katangi ang tubig. Hindi nagsasama ang tubig at apoy. Paano sila posibleng magsama? Pinagdugtong ko lang ng bahala na. Kung mabubuhay o hindi, nasa tadhana na. Huwag mo na akong saksakin ulit. Ipinamigay ko ang lahat ng pataba ng daang bulaklak sa mga rosas sa kabilang pinto. Lolo, nakikipag-usap ka ba sa mga halaman? Naiintindihan ka ba nila? Subukan mo nga. Napakaganda mo. Lolo, tao ka ba talaga? Mahal na santo ng sekta. Pundasyon ng pagsasanay para sa ugat ng espiritu ng kahoy. Huwag kang palaging gumagamit ng mga baluktot at masamang pamamaraan. Ano ang nangyari sa kamay mo? Nasugatan habang nagsasanay ng espada. Para sa iyo, gel ng halamang alo. Ako mismo ang gumawa. Ipahid mo, mabilis gumaling iyan. Salamat. Mas mabilis pa kaysa sa pampahid na hamog ng jade na nagpapaganda. Alo mula sa daigdig ng mga mortal. Lakas ng espada ng santo. Isa pa lamang itong hibla. Kapag mismong si Sukingyo ang bumigkas ng isang hataw ng espada, kayang patagin pati ang tuktok ng santo. Aray ang likod ko. Natawid na nga ang daigdig ng mga nagsasanay sa immortalidad, nagtaichi pa ako rito. Umayos ka at manatili kang tahimik. Huwag mong tusukin ang bato ko. Nakapaloob ang lakas ng espada sa mga ugat ng enerhiya. Hindi nito maapektuhan ang paggana ng mga bato. Naubos na. Mayroon pa ba? Meron. Gagawa ako ng bago para sa iyo ngayong araw. Hindi na kailangan. Iyon na itong ibinabalik ko. Mahal na santo ng sekta. Medyo kakaiba ang paraan mo ng pakikipagpalitan ng kabutihan. Medyo ligaw ka talaga. Ang buwan ng halaman ko. Nalanta silang lahat. Hindi ito sakit. May naglagay ng lason. Ano? Matandang Chen, pinatay mo ang mahahalagang espiritual na halaman. Salot ka talaga. Ayon sa mga tuntunin ng sekta, kapag magaan ang kaso, pagsasabihan ka lamang. Kapag mabigat, wawasakin ang iyong antas ng pagsasanay. At palalayasin ka sa sekta. Tama ang sinabi ni tagapangasiwa Zhao. Talagang may problema ang mga halamang ito. Pero hindi si Lolo ang pumatay sa kanila. May naglagay ng lason. May lumason. Bumubula ang bibig at nananakit ng tao. Wala namang alam ang matandang ito. Marunong lang magtanim ng kaunting pananim. Huwag kang magpanggap na salamangkero. Isang sirang bato lang. Tagapamahala Zhao. Tingnan ninyo. Ay, nabuhay. Salamangkap. Ang tawag dito ay paraan ng pagdidilig na puno ng malasakit. Ituturo ko sa iyo ng libre. Gusto mo bang matuto? Tagapamahala Zhao. Naging berde na rin ang mukha ninyo. Gusto ba ninyong lagyan ko rin kayo ng batong espiritual? Para maalis ang lason. Hindi na pwedeng maghintay. Sa harap ng lahat, pinahiya ako ng matandang iyon. Pulbos na nagpapalit anyo sa espiritu. Walang kulay at walang lasa. Pagkalipas ng 7 araw, mawawala ang lahat ng iyong paglinang. At magiging inutil ka. Kapag natapos na ang lahat, dodoblehin ko ang yaman ng iyong espiritual na ugat.
Kuya Chen, kahapon, naging hangal lang ang kapatid na ito. Itong saang espiritual na ulap at hamog. Humihingi ako ng tawad. Ang ganitong sarap na tsaa ay dapat itabi para namnamin mamayang hapon. Kapag lumamig, nawawala ang lasa. Kung ganoon, magpalitan na lang tayo ng inom. Tikman ninyo ang magaspang kong tsaa. Hindi. Hindi ako nauuhaw. Talagang hindi ako nauuhaw. Tagapamahaladzhaw, napakasarap ng tsaa ninyo. Isang lagok lang, lasing na ako. Tama nga pala. Ang bote ninyong iyan mukhang espesyal. Saan ninyo nakuha? Gusto ba ninyong ako na ang magtanong sa kanya? Tagapamahaladzhaw, dahan-dahan lang sa pagtakbo. Huwag kayong madapa. Nasa atin ang tao at ang ebidensya. Pupunta ako para magsumbong sa pinuno ng sektang Kinglan. Hindi nakakatakot ang aso. Ang nakakatakot ay ang taong may hawak ng tali. Hindi ba kayo natatakot na saktan niya ulit kayo? Sa susunod na bumalik siya, ipapainom ko sa kanya ang espesyal kong tsaang krisantemo. Nahanap ko na, tagapamahaladzhaw. Nagpadala ka ng lason, isang buong bote pa. Napakamapagbigay naman ninyo. Matandang walang hiya. Hindi na siya tatagal ng ilang araw. Nilamon na ng isda ang pain. Oras na para mamingwit. Babalik ang bagay sa tunay nitong may-ari. At kikita pa tayo ng kaunting tubo. Napakatusong matanda. Mabisa pala ang galaw na ito. Hindi niya ako napapansin. Pero kaya niyang humiwa ng puro kutob lang. Ang babaeng ito, sobra siyang nakakatakot. Nagbigay lang ng kumot kapalit ng katawang hindi giniginaw. Kumikita pala ang pagtitinda ng dugo. Magdamag siyang nagtiis sa malamig na hangin. Nang magbukang liwayway, gumawa pa rin siya ng cake. Mas matigas pa ang ulo ng babaeng ito kaysa sa akin. Tito, cake na Osmanthus. Sino ang nagbigay nito? Ako mismo ang gumawa. Sige na, umalis ka na. Ngayong araw, didiligan natin ang buong espiritual na bukirin. Matigas pa rin. Ang pagluluto ng santang babae. Mas mahusay pa kaysa sa kanyang espada. Malayo pa ng 180,000 li. Ang batang iyan, ibinibigay ko na sa iyo. Magkumot ka ng mas makapal sa gabi. Kuya, sobrang init ng kumot mo. Nakatulog ako hanggang madaling araw. Mahuhuli ako sa maagang klase. Bilang parusa, 50 ulit mong kopyahin ang mga tuntunin ng sekta. Ayos na basta't mainit. Itong espiritual na presyon. Yugto ng nabubuong sanggol. Nakamit ng banal na dalaga ang yugto ng pagbuo ng sanggol. Humangin siya ng malamig kagabi. Sa pilitan niyang bumasag sa bottleneck. Nalampasan ni Sukingyu, ang banal na dalaga, ang yugto ng nabubuong sanggol. 3 araw ang dakilang salusalo ng sekta. Pagpalain nawa ng langit ang sektang Kinglan. 3 araw ang dakilang salusalo. Lublob na lublob sa sabaw si Kingyu. Ang madaldal na batang iyan na naman. Utos ng sekta. Ang hindi pagpunta ay kawalang galang. Binabati namin ang banal na dalaga sa paglagpas sa yugto ng nabubuong sanggol. Ang inyong lingkod ay may inihandang 1,000 taong gulang na espiritual na kabute. Isang putol na ugat. Sa loob ng 3 buwan, mapapalaki ko para sa iyo ang isang kariton nito. Chen Zeng, hindi ka ba lalapit? Ang matandang iyon ay tagawalis lamang at nagtatanim ng mga bulaklak. Hindi siya karapat-dapat maghandog ng alak sa banal na dalaga. Ang matandang iyon, kung gayon, binabati ko ang banal na dalaga. Na lalo at lalo pang lumamig. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang ibig sabihin ko sa matanda ay, malamig, dalisay at higit sa alikabok ng mundo. Ahem. Ha 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 ha. Kuya, sinabi mong lalo siyang lumalamig. Sinasabi ko lang ang totoo. Sa wakas, nakaligtas din. Mataas na uri ng eliksir na pambuo ng sanggol. Ginamit niya. Ginamit niya ang kumot. Itatago niya bilang alaala. System. Hindi ba pwedeng huwag kang mang-agaw ng eksena? May 3 buwang bisa. Gawin muna nating mana at alagaan ito. Tumigil ka. Palihim na pumitas ng espiritual na prutas.
Nahuli sa akto ang salarin at ang ebidensya. Palihim na umani ng mga espiritual na halaman ng sekta. Ayon sa mga tuntunin ng sekta. Tagapamahalang Zhao. Bulok na ang 3 bungkos na ito. Pinuputol lamang ng matanda ang mga bahaging may sakit. Kahit bulok na, pagmamay-ari pa rin ito ng sekta. Anong karapatan mong pakialaman ito ng walang pahintulot? Tama nga, dapat itong dalhin sa bulwagan ng mga tagapamahala para suriin. Tama ang sinabi ni tagapamahalang Zhao. Katibayan ito ng sala, hindi ako nangangahas na itago. Ipinagkakaloob ko ito sa inyo. Marami na kayong nakita at malawak ang inyong kaalaman. Dalhin ninyo ito at pag-aralan. Baka sakaling magamot ninyo ang sakit na ito. Iulat ito sa sekta. Isang malaking tagumpay. Kuya. Si Zhao Gang ay nakatayong yakap ang isang supot ng bulok na ubas. Nakatayo sa gitna ng liwasan. Nakita ito ng buong sekta. Sa sobrang galit, itinapon niya ito sa lawa. Napakagandang pataba ang kabuting ito. At Gihwa. Ibinibigay ko na sa iyo. Mas marami itong bulaklak sa susunod na taon. Kuya, marunong ka ring gumawa ng pataba mula sa bulok na ubas. Kakaaral ko lang. Kabuting kugu. Kapag ito ay biglang kumalat, magiging abo ang buong halamanan ng espiritual na halaman sa loob lamang ng isang gabi. Napakapantay ng pagkakakalat nito. Hindi ito kalamidad mula sa langit. Kundi kapahamakan ng tao. Muchenzi. Hindi lang ako ang gusto mong patayin. Gusto mo ring wasakin ang buong halamanan ng espiritual na halaman. Yuing King. Porselana mula sa dating dinastya. Matagal na iyong itinigil ang produksyon. Sa buong sektang Kingland, iisa na lang ang gumagamit nito. Tunay nga, kayo pala. Ang matandang tagapagbantay. Ginagamot ang sintomas, pero hindi ang ugat ng sakit. Kapag hindi naalis ang ina ng mga kabute, maaari itong kumalat at bumalik anumang oras. Matandang tiyuhin. Bagong lutong cake na osmanthus mula sa kantina. May seryosong problema. May naglagay ng kabuting kugu sa halamanan ng espiritual na halaman. Kapag ito ay biglang sumiklab, magiging abo ang buong halamanan sa loob lamang ng isang gabi. Kabuting kugu, ang sumisira sa espiritual na mga bundok. Mistikong kabute. Ang lahat ng hibla ng kabute ay nakaturo sa pavilyon ng banal na kasulatan. Sa siwang ng ladrilyo, nakita ko ang mga piraso ng tasa ni Muchenzi. Imposible naman. Araw-araw iyong humihilik habang natutulog. Mas madaling gumawa ng masama kapag tulog ang mga tao. Walang mag-iingat. Kung ganoon, ano ang dapat nating gawin? Sabihin natin sa pinuno ng sekta. Wala tayong tiyak na ebidensya. Hindi maniniwala ang pinuno ng sekta sa salita ng isang hamak na utusan. Maliban na lamang kung, tulungan mo ako. Paano kita tutulungan? Bukas, pupunta ako sa pavilyon ng banal na kasulatan para humiram ng aklat. Patumbahin mo ang tasa niya. Kapag tumayo siya para magligpit, susuriin ko kung may ina ng kabute sa ilalim ng tumba-tumba. Gusto mong gawin kitang pain. Ikaw ang banal na dalaga at nakababatang kapatid sa sekta. Ikaw ang pinakamamahal na nakababatang kapatid sa buong sekta. Hindi niya magagawang saktan ka. Pinakamarami na ang 2 sermon. Sige na nga. Para sa halamanan ng espiritual na halaman, ipagsasapalaran ko na. Hindi ko maabot. Erob na dalaga, aling aklat ang kailangan mo? Tutulungan ka ng matanda. Nasa ilalim ng upuan ang ina ng kabute. Nasa tuhod niya ang manwal sa pagpaparami. Nasa ilalim ng tumba-tumba ang mga hibla ng kabute. Nasa ilalim ng karpet ang manwal sa pagpaparami. Isumbong na lang agad. Ang salita ng isang hamak na utusan. Bakit maniniwala ang pinuno ng sekta? Kailangan lang niyang baliktarin ang paratang. Ang tagapagbantay mismo ang nagnanakaw. Ang magnanakaw ang sumisigaw na hulihin ang magnanakaw. Wala sa ilalim ng sahig ang ina ng kabute. Nasa kailaliman ito ng lihim na lagusan. Ang pasukan ay ang tuyong balon sa halamanan ng espiritual na halaman. Sa ilalim ng banal na dalaga, kailangan ko po ng tulong ninyo. Bukas ng tanghali, maaari po ba kayong pumunta sa pinakamataas na palapag ng pavilyon ng banal na kasulatan? Maghintay ng isang takdang oras. Ano ang balak mong gawin? Pupunta ang matandang ito sa ilalim ng lupa. May hukayin lang akong ilang bagay. Hindi mo ba ako tatanungin kung ano ang hukayin ko? Magsasalita ka ba? Kung ganoon, ano pa ang itatanong ko? Ikaw ang pinakamadaldal na taong nakilala ko. Magaling, magaling. Sino ang nagsabing magkapareho tayo? Dumating na ang banal na dalaga.
Patawad po sa hindi ko pagsalubong sa inyo ng maaga. Nahanap din kita. Ang bagay na ito. Kanino kaya ito pinakamainam ibigay? Ipapahamak ka nito. Malalaman agad ni Muchenzi. Parang hinahampas ang damuhan para gulatin ang ahas. Sa susunod, hindi nakabuti ang darating. Bibigyan kita ng bagong tahanan. Umalis ka rito. Huwag mo nang guluhin ang halamanan. Lubhang espesyal na gantimpala, panimulang kasunduan ng lahat ng nilalang. Halimbawa, maaaring makipagkasundo ang kabuting kugu sa isang nilalang na hindi tao. Maaaring makipagkasundo sa isang nilalang na hindi tao. Mula ngayon, sumama ka na sa akin. Huwag kang sumuot sa pusod ko. Narinig mo ba? Sa wakas, nakalkula mo rin. Ano ang nahuli mo? Isang kabute ang nahuli ko. Ligaw ito. Hindi rin maliit ang laki. Ilaga natin ito mamayang gabi. Kailangan kitang pangalanan. Kaya pala sobrang itim. Tatawagin kitang Xiao He. Ipagpapatuloy ko ang pag-aalaga sa iyo. Sa araw na magkamay sapat ang inang kabute. Iyon din ang araw na malilipol ang buong sektang Kinglan. Sa likod ni Muchenzi, may iba pa palang tao. Ano ang inilabas mo mula sa ilalim ng lupa? Huwag kang matakot, hindi na ito nananakit. Ang inang kabuting kugu. Kilala ninyo ito. Nakatala ito sa matatandang kasulatan. Kapag nagkamay sapat, nilalamon nito ang espiritual na enerhiya sa loob ng 10 li. At nagiging tig-3 bahagi. Ikaw ang naglabas dito. Napakapanganib nito. Pero hindi na ito mapanganib ngayon. Nagkasundo na kami. Nakipagkasundo ka sa isang kabute. May espiritu ang lahat ng nilalang. Kung minsan, mas madaling kausapin ang kabute kaysa tao. Takot ito sa akin. Napakatindi ng espada ninyo. Mababaw pa ang kaalaman ng munting kabute, kaya hindi nito kayang tiisin. Mahal na banal na dalaga. Hindi ka rin nakipagkasundo rito, ano? Hindi. Naisip ko lang na pangit ang itsura nito. Nasaktan ang damdamin nito. Sa loob ng 3 araw, ang malaking paligsahan ng mga panlabas na alagad. Ipinag-uutos ng pinuno ng sektang sumali ka. Ako, isang matandang nagtatanim lamang. Sumali sa anong malaking paligsahan? Sabi ng pinuno ng sektang. Hindi ka maaaring mabuhay habang buhay sa pamimigay ng kung ano-ano. Kailangan mong ipakita sa kanila ang tunay mong galing. Anong galing? Wala naman akong ganoon. Ang alam ko lang ay mamigay ng mga bagay. Kung ganoon, ibigay mo na lang ang bagay. Sa kalaban mo. Xiao He, pupunta na ako para sampalin ang yabang nila. Sabihin mo. Ano ang magandang ibigay sa kalaban? Alainan. Lenue. Dumating na si matandang Chen. Isang suntok lang ni Kuya Sun. Hindi kakalas ang matandang buto na iyon. Matandang Chen. Lumuhod ka, yumuko at aminin ang pagkatalo. Bibigyan pa kitang pagkakataong umalis ng may dangal. Kuya Sun, kaibigang Sun, maghinay-hinay ka. Bilang regalo sa unang pagkikita natin, ibinibigay ko sa iyo ang lubid na ito. Regalo sa unang pagkikita. Lubid. Bakit mo ito ibinibigay sa akin? Hawakan mo. Pangdepensa sa sarili. Nakikipag-away ka ng nakahubad ang mga braso mo. Paano kung malaglag ang pantalon mo? Maaari mo namang itali muna. Ha. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Matanda na ako. Napakalakas ng pagkakahataw mo. Napilayan ang baywang ko. Parang lumipad ka kanina. Kapatid na Sun, totoong lumipad ka nga. Mahigit 10 sang ang layo. Gumagamit ka ng daya. Isa ka lamang matandang magsasaka. Paano magkakaroon ng ganoong lakas ang isang tulad mo? Binigyan ka ng matanda ng lubid na abaka. Tanggapin mo na, ang suntok na ito ay kapalit na regalo. Bakit mo ako binigyan ng lubid na abaka? Ipadadala kita sa kabilang buhay.
Sun Tiding. Ako. Sumusuko na ako. Pagkatapos ibigay ang bagay sa lamang siya sumuntok. Kung bago niya iyon ibigay, ay napabagsak na sana niya ito. Xiaohe. Kainin mo ang mga karayom na ito. Kainin mo. Maraming salamat sa mga karayom. Ang kabuti ko, ay gustong-gusto pala ito. Tingnan mo ang karayom. Xiaohe. Oras na ng kainan. Birding utot. Inaamin kong talo ako. Chen Zeng. Simula ngayong araw, itataas ka bilang pangunahing alagad. At ipagkakaloob sa iyo ang isang luklukan sa tuktok ng Wan Kui. Pangunahing alagad. Isa lamang siyang hamak na utusan. Direktang itinaas ang ranggo. Ano ba ang nangyayari? Naging pangunahing alagad na siya. Tayo na ba ngayon ay nakaabot na sa rurok ng buhay? Ang sigaw mong iyon. Pagsang-ayon ba o pagtutol? Ang patyo na ito ay naging paaralan na. Pareho na tayong umangat. Matapos ang ilang taong paglilinis ng palikuran, hindi pala nasayang ang lahat. Kuya Chen, ito ang kabuting kumakain ng mga lihim na sandata. Huwag mong basta-basta galawin. Kapatid na mo, namumutla at nangingitim ang mukha mo. Ha. Ako, ano ba ang nangyari sa akin? Iyan ang napapala ng malikot ang kamay. Xiaohe, bigyan mo siya ng panlunas. Tanggapin mo na, ito ba ang tinatawag mong kapalit na regalo? Isang matandang kakilala ang nasa tindahan mo. Wala naman akong matandang kakilala. Xiaohe, kilala mo siya. Halika na, munting kasama. Pupunta tayo para makipagkita sa isang dakilang tao. Espiritual at saa mula sa tuktok ng Yunwupi. 3,000 lamang ang naaani bawat taon. Chen Zeng. Naisip mo na ba kung bakit ang ninuno ng sektang Kinglan ay ibinaon sa ilalim ng lupa ang paraan ng pagkakaloob? Sa halip na ipamana ito bilang pinakamahalagang pamamaraan ng sekta. Dahil natatakot siyang abusuhin ito ng mga susunod na salinlahi. Kung hindi, mapapahamak ang mismong gumagamit nito. Kalahati lamang ng sagot mo ang tama. Ang paraan ng pagkakaloob ay nangangailangan ng pusong dalisay na parang isang inosenteng bata. Kapag sumibol ang kasakiman, sa ngalan ng pagbibigay, ginagawa ang kalakalan sa katotohanan. Ngunit nahulog siya sa landas ng kasamaan. Ngunit isa lamang ito sa mga dahilan. Mayroon pang mas mahalagang dahilan. Noong panahon ng pag-akyat ng ninuno, hinarap niya ang pinakamalaking kalaban sa buong buhay niya. Isang mandirigmang nagsanay din sa landas ng pagbibigay. Ginamit ng taong iyon ang pagbibigay sa landas ng kasamaan. Nagbigay siya ng kapahamakan sa iba. Nagbigay siya ng sakit sa iba. Nagbigay siya ng kawalan ng pag-asa. Sa ngalan ng pagbibigay, gumawa siya ng mga gawaing mapanira. Winasak na ninuno ang kanyang laman na katawan. Ngunit tumakas ang kanyang banal na kaluluwa sa siklo ng reinkarnasyon. Hindi ito kayang pawiin. Bawat ilang salinlahi, muli siyang lilitaw sa mundo ng mga tao. Ang ibig sabihin ba ng pinuno ay, may hinala ako. Ang demonyong muling isinilang sa henerasyong ito, ay nagpakita na sa loob ng sekta. Ang kalabang iyon. Ang kabuti mo. Naunawaan na nito ang sagot bago pa sa iyo. Xiaohe. Ang kinatatakutan mo. Sino iyon? Sige na. Takot siya sa akin at takot din ako sa kanya. Pinuno, diretsahan mo na lang sabihin sa akin ang pangalan. Hindi maaaring banggitin ang pangalan. Kapag sinabi ito, malalaman agad ng kalaban. Baka magulat ang ahas bago pa man ito matamaan. Ngunit bibigyan kita ng isang pahiwatig. Ang kanyang sinasanay, baligtad na pagbibigay. Ang iyong pagbibigay ay pag-aabot kapalit ng gantimpala. Samantalang siya, ay hindi kailanman nagbibigay. Kinukuha lamang niya. Ang anumang bagay na kanyang kinuha, ay hindi na kailanman babalik. Mula ngayon, tayong dalawa, kailangang maging doble ang pag-iingat natin. Narinig mo ba? May nangyari sa banal na dalaga.
Inatake siya habang nasa pagninilay. Isang personal na anting-anting. Nawala na. Xiaohe, huwag kang maingay, huwag kang magliwanag. Magpanggap kang bato. May kinalaman ito sa nawawalang bagay. Mangyaring iulat ito. Nang mawala ang jade pendant. May nabasag bang restriction? Wala. Buong-buo at walang pinsala. Para bang, hindi ito kailanman umiral. Hindi ito pagnanakaw. Hindi rin ito pang-aagaw. Ito ay pagkuha. Ang landas ng pagbibigay. Baligtad na pagbibigay. Ang demonyong muling isinilang. May isang tao sa loob ng sekta na kayang kumuha ng mga bagay mula sa malayo. Ang jade pendant na iyon. Alaala iyon ng aking ina. Medyo pangit nga lang. Dalhin mo muna ito. Kapag lumapit ang masamang bagay, init ito. Simula ngayon. Huwag kang magtiwala kaninuman. Salamat. Alam kong naroon ka. Gusto mong kunin. Ako muna ang magbibigay. Tingnan natin kung sino ang unang maubusan. Ang makakakuha ng tunay na bagay. Makakakuha ka ba? Naalala mo ba? Taya tayo. Banal na dalaga. Ferno. Dumating na ang tamang pagkakataon. Naging. Matandang Chen, nahulog mo na naman ang abo sa hukay. Isang bagay na laging dala. Nagbigay ka na naman ng bato. Iba ang batong ito. Ano ang pinagkaiba? Bato pa rin namang sira. May gustong kumuha ng gamit mo. Ibigay mo na lang sa kanya. Ang batong ito, ibigay mo sa taong nang aagaw ng gamit ko. Mas mabuting ibigay agad. Lolo, ang weird mo nitong mga nakaraan. Xiaohe. Handa ka na ba? Bitag. Nakahana. Lumabas ka na. Gusto mo ang landas ng aking pagbibigay. Di ba? Mas matalino ka kaysa sa inaakala ko. Pangunahing alaala. Nakatatak sa loob. Naglalaro ka na naman ng palusot. Wala. Ang bagay na ito, ngayong hapon, naibigay ko na kay Linyaw. Kung pipilitin mong kunin, ang tawag doon ay pang-aagaw. Sa harap ng langit at dao. Wala kang katwiran. Panalo ka na sa pagkakataong ito. Mas nakakaaliw ito kaysa sa pagkuskus ng palikuran. Umatras na siya. Babalik pa ba si Ming Shai? Pupunta ba siya? O hindi? Hay. Magsalita ka naman ng malinaw. Hindi ito maaaring kunin pero maaari itong ibigay. Pag-aari ito ng walang sinuman. Kunin mo lang kahit alin. Kung ganoon, ibibigay ko na ang buong halamanan. Nang buo. Sa ngalan ng sekta. Ibinibigay kita. Sa sarili mo. At Gihwa, nagbigay ka rin. Mahiyaing damo. Mula ngayon, maglakad ka ng mayabang. Mabilis uminit ang ulo niya. Ayusin mo ang pakikitungo sa mga kapitbahay. Matandang kaibigan, ang huli. Mula ngayon, ikaw na ang sariling Panginoon. Natukoy ang malakihang sama-samang pagbibigay ng regalo. Na-activate ang espesyal na gantimpala. Nahanap ko na. Lolo, ano na naman ang ginawa mo? May ginawa akong malaking bagay. Hindi ka naman nilalagnat. Isasama kita sa likod na bundok.
Ano ang nasa loob? Ang dati nating kakilala. Ano ang itinago niya sa loob? Lahat ng ito ay kinuha niya. Walang kahit isang bagay na nakuha ko ang nakaligtas. Muchenzi. Mabuti at kusa kayong sumugod dito. Matagal na kitang hinihintay na magpakita. Balak ko sanang unti-unting kunin ang lahat sa iyo. Dahil sabi kang hanapin si San. Dito ka na manatili. Napakarami nila, hindi na tayo makakatakas. Natatakot ka ba? Ang batong ito ay ibigay mo sa kanya. Ibigay mo sa taong nagnakaw ng mga gamit ko. Mas mabilis, mas mabuti. Para sa iyo na ito. Kunin mo, wag nang mahiya. Muntik nang makapasok si San. Nang hina ang mga tuhod ko. Pero wala rito si San. May gana ka pang sabihing wala si San. Ang paghagis mo kanina ay talagang astig. Hindi ko kailangan ng pagiging astig. Muchenzi, ang naglalaro ng Go, ay ang tinig mula sa kawayanan. Hindi siya iyon. Hindi pa nagpapakita ang tunay na manlalaro. Hindi pa rin siya lumilitaw. Samahan mo ako sa loob para tingnan natin. Xiaohe. Ako. Chen Zeng. Sumama ka sa akin. Sa bangin sa likod ng bundok, dalhin mo ang batong iyon. Dumating ka rin. Hinihintay kita. Matagal na. Sino ka? Ako ang kalabang pinasupil ng iyong ninuno noon. Muchenzi. Ako ang kanyang alagad. Ang landas ng pagkakaloob. Dapat ay sa akin iyon. Palihim kong pinag-aralan ngunit hindi ko natapos. Tinatawag din nila akong ganoon. Gusto kong bawiin ito. Ipagpapalit ko ang buong pamana mo. Maaari. Pero may isang dagdag na kondisyon. Ang lahat ng kinuha mo. Walang matitirang kahit isa. Ibalik mo ng buo. Sobra ka ng sakim. Mas matanda ako sa iyo. Ano naman kung medyo sakim ako? Ibalik mo ang lahat. Anong karapatan mo para makipagtawaran? Ang karapatan ko. Ang bagay na gusto mo. Ako lamang ang makapagbibigay. Sapat na ba ang kaunting kaalaman mo tungkol sa landas ng pagkakaloob? Sapat na ba iyon? Napakasimple ng kasunduan. Ang lahat ng kinuha mo, ilagay mo sa altar. Ibibigay ko sa iyo ang kumpletong landas ng pagkakaloob. Siya ay kailangang manatili. Hinahanap mo si San. Hindi maaari. Aalis siya dala ang palawit na jade. Kung hindi, walang kasunduan. Iyon na. Bilisan mo at ibigay mo sa akin. Ibigay mo sa akin. Sandali. Nakalimutan kong sabihin ang isang bagay. Sa bahaging iyon ng alaala, may idinagdag akong sariling bersyon. Anong sariling bersyon? Ang huling pahina ng landas ng pagkakaloob. Binago ko ng kaunti. Hindi maaaring mapasa kamay ng masasamang alagad ang pamana ng dao na ito. Kung nais mong agawin ito, buburahin ko ang iyong alaala. Ha! Naglakas loob kang linlangin ako. Nilalaro mo ako sa patagong paraan. Sige, sasabayan kita sa laro. Iyan ang peking manual na 3 araw kong binuo. 9 sa bawat 10 ay mali. Kapag pinag-aralan mo, tiyak na maliligaw ang key at mababaliw ka. Tama ang ginawa mo. Gusto kitang patayin. Kinuha ko ang 30% ng iyong haba ng buhay. Wala ka ng 3 taon na natitira. May 70% ka pa. Sapat na para lokohin pa kita ng ilang beses. Mababalik pa ba iyon? Hindi na ito maibabalik.
Ngunit maaari itong punan. Ang mga handog ay may gantimpala. Basta patuloy akong nagbibigay. Mapapahaba ko ang aking buhay. Pero iba na ba ang pagkakataong ito? Hukay niya ang 30% ng pinagmumulan ng iyong buhay. Ang karaniwang handog ay lunas lamang sa sintomas, hindi sa ugat ng problema. Butas na ang ilalim ng timba. Kahit dagdagan ng tubig, masasayang lang. Paano pa ito maaayos? Kailangan kong maghandog ng isang bagay. Isang bagay na pati ang langit ay mapapalingon. Anong bagay? Ang pamana ng dao ng sektang Kinglan. Papayag ang pinuno ng sekta. Tingnan natin kung paano mo ito ipapaliwanag. Kapag nagsalita ang banal na dalaga, hindi niya maaaring baliwalain iyon. Pinapakiusap mong linlangin ko ang pinuno ng sekta. Isang mabuting kasinungalingan. Sabihin mong magdarao si Chenseng ng isang seremonya. Kailangan nito ang pakikiisa ng buong sekta. Kapag may nangyaring problema, sino ang mananagot? Ako ang mananagot. Tiyo, hindi ka maaaring mamatay. Hindi pa naman ako patay. Sino ang nagturo sa akin magtanim ng mga bulaklak? Hindi pa namumukadkad ang asul na jade orchid. Umiyak ka na lang kapag totoong namatay na ako. Makakatipid ka sa luha. Makakatipid ka sa pagluha. Sige, lokohin mo pa ako. Huwag mong banggitin ang kamatayan. Pumunta ka sa halamanan ng espiritual na halaman at maghukay ng ugat na nagpapahaba ng buhay. Habang tumatanda, lalo itong gumaganda. 3 taon na lang ang natitirang haba ng buhay niya. Isang teknik na lumalaban sa langit. Ngunit tiyak na may kapalit ito. Ang dakilang seremonya. Pinapayagan ko. Magsidalo ang lahat pagkalipas ng 3 araw. Ako mismo ang mangunguna. Lenue. Sapat na iyon para maipadala ko ang buong sekta. Diretso sa kabilang buhay. Tiyo, ano ba ang iginuguhit mo? Mapanang ugnayan ng sanhi at bunga. Para sa akin, parang mga bulating nag-aaway. Sining pa rin ang pag-aaway ng mga bulete. Humanap na lang tayo ng marunong gumuhit para tulungan ka. Kayo na ang gumuhit. Mga espada lamang ang kaya kong iguhit. Sa iyo na ang sabaw ng halamang nagpapahaba ng buhay. Para mapalakas ang iyong katawan. Nasusuka na ako sa pag-inom nito. Bilisan mo. Ipagpatuloy ang mga hakbang ng seremonya upang mapanatag ang kalooban ng lahat. Ang pangunahing altar. Ako iyon. Mga alagad mula sa 4 na panig. Pumuwesto ang bawat isa sa silangan, timog, kanluran at hilaga. Ang hanay ng mga panloob at panlabas na alagad. Ang dati mong mapa, para talagang balat ng pagong. Kultura rin ang balat ng pagong. Anong kultura? Kultura ng matandang ulyanin. Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Palakol na panggatong lang naman ito. Kapag ibinigay mo sa akin, ano na ang gagamitin ko sa pagtatrabaho? Binili ng tatay ko ang tabak na humahabol sa hangin sa napakamahal na halaga. Bakit mo ito ibibigay sa iba? Paano papayag ang punong guro sa ganitong kalokohan? Pagkaraan ng 3 araw. Ang lahat ng karma ng buong sektang Kinglan ay ibibigay ko sa langit na dakila. Kahit kaya ninyo itong kunin. Makukuha ba ninyo ang karma ng buong sekta? Gusto mong kunin ninyo ng iyong guro ang aking dao? Kung gayon ang aking dao, ay hahatiin ko para sa buong sekta. Sige, lapit na. 3 tableta na lang ng pagtipo ng enerhiya. Kapag ibinigay ko ito, huwag ka nang umasa na makalulusot ngayong buwan. Binili ng tatay ko ang tabak na humahabol sa hangin. Bakit ko ito ibibigay sa iba? Ito ang bagay na pantusto sa pagkain. Kuya Tienyu, maghanap ka ng pamilyar na kapatid sa sekta. Iregalo mo sa kanya sa seremonya. Pagkatapos ng seremonya, hiramin mo ulit. Hindi ba ayos na iyon? Hiramin ulit. Maibibilang pa ba iyon bilang pagkakaloob? Sa sandaling taimtim mo itong ibigay. Naitanim na ang sanhi at karma. Kahit ibalik pa ito ng kabilang panig sa susunod na sandali. May tuturing pa rin itong pagkakaloob. Talaga? Naniniwala ka sa akin? Kailan ba ako nagsinungaling sa iba? CJ. Ang martilyong ito, ibigay sa halamanan ng espiritual na halaman. Bilang batong tagapangalaga, ang husay mong makaintindi. Pagkatapos ng seremonya, magpadala ang halamanan ng espiritual na halaman ng isang puno para sa iyo. Talaga bang magiging martilyo ang punong iyon? Niloloko mo siya. Ang tawag dito ay pagganyak. Sapat na ang kanyang katapatan. Baka bigyan talaga siya ng langit na dakila ng mas malaking martilyo. Mahal na banal na dalaga. May nais akong ibigay sa iyo. Napakabihira nito.
Isang sombrerong may tuktok na singsing na nakapaglalakbay sa buong mundo. Wala nang mas bagay pa rito para sa babaeng hindi marunong ngumiti. Wala nang mas babagay pa sa iyo. Ngayong araw, hindi na ako magpapanggap na isang matanda. Ako si Chen Zeng, ang matandang mahilig mamigay ng regalo. Ngayong araw, ang 1,000 taong kapalaran ng ating sektang Kinglan ay buong-buo kong isasauli sa langit na dakila. Huwag kang matakot. Sabihin mo ng malakas, ano ang ibinibigay mo? Ako si Linyaw, alagad ng halamanan ng espiritual na halaman. Nais kong ihandog ang bulaklak na gintong orkidyas na may 7 talulot. Sa sektang Kinglan. Ako si Linyaw, alagad ng sektang Kinglan. Inihahandog ko ang gintong orkidyas na may 7 talulot sa sekta. Tinanggap ko. Lumipad patungong langit ang bulaklak. Bigla itong naging liwanag. Anong uri ng mahikang pangkalangitan ito? Ako muna. Ihahandog ko ang tabak na humahabol sa hangin. Ihahandog ko ang talisman ng uwak apoy na 10 taon nang nakaimbak. Alagad Jiang Meng. Ipinagkakaloob ang tabak na bumibiyak sa bato sa sekta. Tinanggap ko. Alagad Lixu. Nagbigay ng 1 bote ng King Sindan. Chayan daw. Natanggap. Disipulo Zhao Si. Nagbigay ng 1 matabang koy. Chayan daw. Natanggap. Napakalaking hakbang nito. Pinaghihiwa-hiwalay niya ang lahat ng sanhi at bunga ng sekta. Iginagapo sa kanyang bunga ng dao. Kilos na ngayon. Huwag kang magmadali. Maghintay hanggang sa huli. Kapag pinagsama-sama na niya ang lahat ng sanhi at bunga. Sa sandaling iyon, ang isip ang pinakabakante. Ang espiritual na enerhiya ang pinakamanipis. Saka tayo umatake. Kahit siya, kahit ang sekta, lalantakan ng Tiandao. Tiandao. Natanggap. Disipulo Qianson. Nagbigay ng 10 talismang proteksyon para sa sekta. Tiandao. Natanggap. Disipulo Lisi. Nagbigay ng 1 banga ng alak na baihua. Natanggap. Disipulo Zhou. Nagbigay ng 1 tula ng pag-ibig. Ibigay mo kay Sushiji Sukingyu. Gamitin mo na lang para sa sarili mo. Shorty Jive, ay. Wala akong mayaalok na maganda. Ang batong ito, ibibigay ko na lang sa iyo. Chayan daw. Natanggap. Disipulong Chen Xia Omao ng sektang Kinglan. Nagbigay ng 1 ordinaryong magnet. Huwag mong iwawala. Mabuting bata, bumalik ka na at magsanay. Shorty, makakatayo rin ba ako rito sa hinaharap? Basta't handa kang magbigay. Nagbigay ako ng bato sa langit. Tinanggap ng langit ang bato ko. Dumating na. Ang isip ang pinakabakante. Kahit siya at ang sekta. Lalamunin ng buo. Matagal na kitang hinihintay. Tamang-tama ang dating mo. Huwag nang magpaligoy-ligoy. Huwag kang matutumba. Mahal na banal na Berhen. Mabilis ang espada mo. Sayang. Hindi sapat ang bilis. Susunod. Bilisan mo. Huwag mong pansinin ang mga naglalaban. Ang matatangkad na ang bahala rito. Ako na pala. Tama, turn ko na. Xiaohe. Ang nakaitim na iyon. Anong bagay iyon? Nahuli na kita. Isang kakilala. Magbibigay na naman sa akin ng regalo. Huwag ka nang mahiya. Ito, sa iyo na ang sombrerong ito. Walang anuman. Xiaohe, bakit parang pumayat ka? Magpahinga ka na. Ako na ang bahala sa susunod. Ang susunod, lumamig na ang handa ng langit. Mabuhay ang banal na dalaga. Mabuhay ang batang guro. Ang huling regalo.
Sa ngalan ng mga ninunong guro, ang tradisyon ng sektang Kinglan ay ipinagkakaloob ko sa lahat ng naririto ngayon. Sa bawat isa, ang pamana ng sekta, pwede ba talagang ipamigay ang bagay na ito? Nagawa ko na ang foundation establishment. Bumata na naman ako. Xiaohe, tumaba ka na, ha? Darating din ang araw. Nababawiin ko ang para sa akin. Lagi akong handang maglingkod. Isang sombrerong dayami at sandamakmak pa. Hihintayin kitang kunin ang mga ito. Tapos na ang seremonya. Sa ganitong panahon sa susunod na taon, bumalik tayo rito. Mabuhay si Guru Chen. Mabuhay ang banal na dalaga. Walang makapapantay sa sombrerong dayami. Sa susunod na taon, dadalhin ko ang pamana ng aking angkan. Sige na, uwian na. Lumamig na ang handa ng langit. Bumalik na kayo at magsanay. Ang mga ipinamahagi ngayon ay higit pa sa pinagsama-samang yaman ng dalawang buhay. Pagod na ako. Ang sombrero mo, kapag naiabot na, hindi ko na binabawi. Iyon na iyon. Ang ganda pala. Tungkol sa espadang ginamit ngayon, itinutumbas ko lang ang utang na loob ko sa iyo. Kung iyan ang utang na loob, sana mas marami pa ang utang mo sa akin. Nanaginip ka lang, batang guro. Nakasuot ka ng sombrerong dayami. Mali ang nakita mo. Impossible. Kahit mula sa 2 liang layo, kita ko ang paa ng lamok. Tio, may dala ba siya o wala? Wala. Namamalikmata ka lang. May itinatago kayong dalawa sa akin. Naghahanap ba kayo ng away? Kailangan ba talaga ng teknik sa pakikipaglaban? Diretso na lang ang pagbibigay ng cultivation. Hindi na kailangan ng gantimpala. Diretso ko nang ibibigay. Kung hindi ka kayang talunin ng isa, bibigyan kita ng 10. Hindi sapat ang 10. Kung ganoon, 1,000 ang ibibigay ko. Matandang halimaw. Maghintay ka lang. Diretso kong ipagkakaloob ang cultivation. Humanap muna tayo ng taong susubok. Naglalakad siya ng walang tunog. Umupo ka ng maayos, may ibibigay ako sa iyo. Bato na naman. Mas maaasahan pa ito kaysa bato. Huwag mong sabihing mas malaking bato na naman. Kalagitnaan ng foundation establishment. Talagang umabot na ako sa kalagitnaan. Dagdagan pa natin ang regalo. Gusto kong umabot sa huling yugto ng foundation establishment. Ibigay mo sa kapatid mong babae. Sumobra yata ang naibigay ko. Naging ordinaryong tao na ako. Kaunti lang naman. Dagdagan pa natin. Kailangan mo na akong tawaging apo. Nakalagpas na ako sa isang antas. Ha ha ha. Ang mga bulaklak ko. Hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Bahala ka. 10%. Sapat na iyon para itaas ang isang karaniwang tao hanggang rurok ng pagtatatag ng pundasyon. Pero hindi ko naman kailangang ibigay talaga. Tagapamahalang Zhao, naaalala mo pa ba ako? Ano ang pakay mo rito? May ibibigay ako sa iyo. Ayoko. Lumayas ka rito. Sigurado ka ba? Ito ay ang antas ng iyong cultivation. Paano kung totoo nga ito? Huwag kang lumapit. Mag-relax ka. Ito ang gantimpala. Ikaw. Totoo nga ang antas ng cultivation mo. Hindi ko ito kayang tanggapin. Kasalanan mo iyan dahil baluktot ang puso mo. Sa susunod na may gusto ka, ituwid mo muna ang iyong puso. Lolo, anong ingay ang nagmumula sa loob? Nagpakita lang ako ng kabutihan. Ibinigay ko sa kanya ang cultivation ko bilang gantimpala.
Sa sobrang pagbibigay ng cultivation, nagsuka na siya ng dugo. Mga luha ng pasasalamat, umaagos palabas ng bibig niya. Minsan lang mabuhay ang tao. Kaya mas mabuting maging mabait tayo. Dalisay ang kanyang puso. Hindi pa nahahayag ang kanyang potensyal. Magsimula tayo sa kanya. Xiao Mao. Bunutin mong mabuti ang mga damo rito. Kapag nagdidilig, lumayo ka ng kaunti sa mga ugat. Xiao Mao. Noong nakaraan, binigyan mo ako ng isang bato. Naaalala mo ba? Kinuha na iyon ng langit. Kaya dapat kitang suklian ng isang regalo. Iunat mo ang kamay mo. Ano ang ibibigay sa akin ni Guru Chen? Bibigyan kita ng bagay na mapapakinabangan mo. Ako. Nakarating na ako sa ikasyam na antas ng pagpino ng Qi. Guru Chen, ikaw ang pinakamabuting tao sa buong mundo. Sige na, sige na. Sumasayad na ang sipon mo sa pantalon mo. Lolo, napakabuti mo kay Xiao Mao. Bata pa kasi siya. Bigyan natin siya ng higit na pag-asa, para mas malayo ang marating niya balang araw. Nasa ikasyam na antas na ako ng pagpino ng Qi. Ha ha ha. Dahan-dahan ka. Huwag mong tapakan ang mga bulaklak ko. Xiao Mao, bakit ka tumatakbo? Kuya Aaron Ox, nasa ikasyam na antas na ako ng pagpino ng Qi. Ha? Hindi ba nasa ikalawang antas ka pa lang ng pagpino ng Qi kahapon? Bigay sa akin ni Guru Chen. Huwag kang lumapit, sobrang laki ng ulo mo. Kapag binigyan kita ulit, magpapahinga ako ng kalahating taon. Guru Chen. Balang araw, gusto kong maging katulad mo. Kung ganoon, matagal ka pang maghihintay. Ang katulad kong tao, minsan lang lumilitaw sa loob ng 300 taon. Kung gayon, maghihintay ako ng 300 taon. Bakit mas matigas pa ang ulo ng batang ito kaysa sa iyo? Ang taong matigas ang ulo ang siyang makagagawa ng malalaking bagay. Ngunit bago gumawa ng malalaking bagay, ubusin muna ang pagbubunot ng damo sa halamanan ng espiritual na halaman. Dalisay ang kalooban. Mababaw ang pundasyon. Buuin muli mula sa simula. May panahon pa tayo. Maghintay ka lang. Sa likod na bundok. Nahanap ko na. Hindi pa lubusang namatay. Ayaw pa ring matahimik ang kaluluwa. Narito na naman siya. May balak na namang manggulo. Lolo. Masama ito. Gumuho ang langit. Mas tuso pa ito kaysa sa demonyo. Ilang alagad sa panlabas na sangay ang nanaginip ng bangungot kagabi. Sabi nila, ang kanilang antas ng paglilinang at mga batong espiritual ay kinuha ng iba. Pati ang aking damong nagpapadalisay ng puso. Tuluyang natuyo. Bulok hanggang sa ugat. Ang puwersang iyon ay muling kumilos. Alam mo, isinara ko na ang tabletang jade. Ang tunay na balikwas ng kaparusahan ay nagsimula ng kumalat. Kinuha niya ang baligtad na anyo at ibinaon ito sa siklo ng karma ng sekta. Ano ang ibig sabihin niyan? Sa tuwing nagbibigay ako, may isang bahagi namang ninanakaw. Habang lalong lumalago ang landas ng pagbibigay, lalo rin itong mabilis na tumatagas. Kung gayon, hindi ba ibig sabihin ito na wala nang mangangahas na muling magbigay? Bulok na ang sistema mula sa pinakaugat. Kaya mo ba itong lutasin? May isang bagay akong kailangan. Sabihin mo, ang iniwan ng dakilang ninuno, ang landas ng pagbibigay, ang orihinal na tabletang jade. Ang tabletang jade na iyon ay nakatago sa ipinagbabawal na lupain ng sekta. Wala pang sinumang nakagamit nito. Ngunit ngayon may nangangailangan nito. Sumunod ka sa akin. Lolo, ang gamit ng dakilang ninuno, talaga bang kaya mong supilin ito? Ako mismo ay isinilang upang mamigay. Ang orihinal na tabletang jade ay wala sa alinmang bahagi ng sekta. Sa likod na bundok, sa bangin ng Wangshan, sa pader ng bangin na 10,000 dipa ang taas, sa gitna ng napakaraming bitak, sabi ng dakilang ninuno, tanging ang tunay na dakilang tagapagbigay ang makakahanap nito. Kawili-wili.
Lolo Patriarka. Talagang pambihira ang taguan mong ito. Napakatuso mo talaga. Ano ang nangyari sa binti mo? 3 araw akong umakyat sa bundok. Parang hindi na gumagana ang mga binti ko. Hindi ba marunong kang gumamit ng magaan na hakbang? Ang magaan na hakbang ay para tumakbo ng mabilis. Hindi para hindi mapagod sa pag-akyat ng bundok. Dahan-dahan lang, matanda na ang mga binti ko. Nang pinapalipad mo ang mga tao sa isang sampal, hindi ka naman nagsasabing matanda ka. Iba naman iyon. Adrenalina iyon. Nahanap ko na. Wala na ang binti. Isang karaniwang tao sa loob ng kalahating oras. Isusugal ko na. Kikilos tayo makalipas ang 3 araw. Kailangan kong humanap ng isang tao. Bantayan mo ako ng kalahating oras. Makalipas ang 3 araw. Sa madaling araw. Sa tuktok ng kaiju. Ang kapalit. Isang karaniwang tao sa loob ng kalahating oras. Ang pinakamahina. Ang matandang iyon. Baka samantalahin niya ang sandali na pinakamahina ako para umatake. Maliban na lamang kung mamatay ako. Walang makaakyat kahit isang hakbang sa tuktok ng kaiju. Sa unang araw, alisin ang lahat ng ligaw na kaisipan. Sa ikalawang araw, nagsanib ang kaluluwa at diwa. Bukas, baka maging karaniwang tao ka na. Kalahating oras pa lamang. Lumampas na, hindi ba? Kung ganoon, tunay ka ng magiging karaniwang tao. Natatakot ka ba? Takot. Pero kailangan itong gawin. Nagbago ka na. Saan ako nagbago? Ikaw pa rin ang matandang tagawalis. Noon, iniisip ko lang kung paano ako mabubuhay. Ngayon, iniisip ko na kung paano mabubuhay ang buong sekta. Busog na ako. Huwag kang kung ano-anong pinaggagawa. Paano kung lalo ka pang tumaba? Maglagay tayo ng silyang digulong sa may pintuan. Mahal na banal na dalaga, napakamapagkalingan ninyo. Talagang kakaiba kayo. Lumamig na ang tsaa. Ako si Chen Zeng. Sa ngalan ng dakilang tagapagkaloob, ang lahat ng baligtad na karma sa loob ng sektang Kinglan ay ipinagkakaloob sa batas ng kalangitan. Ang may hinaing ay makapaghihiganti. Ang may galit ay makagaganti. Huwag saktan ang mga inosente. Puso ng espada. Naliwanagan na. Huwag kang lumapit. Hindi pa tapos. Hindi pa rin tapos. Parang ganoon nga, nagawa ko. Manong, buhay ka pa. Hindi naman talaga ako namatay. Huwag mo akong isumpa. Tama na. Kahit nasa yugto ako ng namumuong kaluluwa, bumata na ako. Tinatawag mo pa rin akong Manong. Manong pa rin ang itatawag ko sa iyo habang buhay. Namumuong kaluluwa. Naging namumuong kaluluwa ang matanda. Napakahusay ni Guru Chen. Napaiyak ka, Junior. Hindi. Malakas ang hangin. Ang kapal ng buhok na ito. Sobra naman ang kapal. Mas makapal pa kaysa noong nasa daigdig ako. Ang kalooban ng matandang iyon. Naglaho silang lahat. Nagawa ko. Nagawa niya ang ganitong bagay. Kunin. Hindi maaari. Kung ganoon, magpalit tayo. Gamitin ang natitira kong buhay. Kapalit ng isang hibla ng kanyang karma. Chen Zeng, hintayin mo ako. Ginantimpalaan na naman ako. Nakarating na ako sa yugto ng sanggol na espiritu. Magtanim na lang tayo ng gulay. Walang problema. Lumaki na naman ng isang bilog ang lilang ugat ng ginseng. Isulat mo agad. 3 buwan nang hindi umuusad ang bottleneck ko. Kagabi, isang lagok lang ng tubig ang ininom ko. Kusa na itong nabasag. Nakapagtatag na ako ng pundasyon. Ano bang silbi ng paghahanap ng immortalidad? Mas praktikal pa ring magsaka. Matandang Ginoo. Ano ang itinanim mo? Karot. Karot ito.
Nasobrahan sa pagbuhos ng espiritual na enerhiya. Hindi na kayang tiisin ng tuktok ng Kaizhu ang mga karaniwang pananim. Mabuning tiyuhin. Makakain ba ito? Matamis. Nakakapagod lang sa mga bato. Naghatid ng mga gulay ang mga immortal na guro. Ang pipinong ito, sapat na ito sa pamilya ko ng 3 araw. Ano naman ang gagawin mo pagkatapos nito? Ayusin ang landas ng pagbibigay. Humanap ng tagapagmana. At pagkatapos, magpapatuloy sa pagtatanim ng gulay. Maghatid ng gulay. Iyan lang. Mahal na Santa, gusto mong pumunta ako at durugin ang sektang demonyo. Hindi mo kayang lupigin ang sektang demonyo. Kung gayon, ano ang kaya kong lupigin? Ano ang lulupigin? Salakot. Pagkalipas ng 3 araw, bangin ng Wangshan, may naghatid sa iyo ng isang bagay. Isang dating kakilala. Kilala mo ba ang sulat kamay na ito? Nakita ko na ang nag-iisang siping ito sa pavilyon ng banal na kasulatan. Anong aklat? Manuskrito ng Patriarka. Ang Patriarka. Ilang daang taon na siyang umakyat sa kataas-taasang daigdig. Kapareho ng pinagmulan ng enerhiya sa Jade Slip na ibinigay ko sa iyo. Iisa ang pinagmulan. Matandang Ginoo, ano ang nangyari? Nagbigay ng kayamanan ang Patriarka. Espiritual na espada ba ito? Iyong kayang tumuhog sa kalangitan. Kumalma ka. Palagay ko, sandalyas na dayami ito. Sandalyas na dayami. Nakamit ng Patriarka ang lahat matapos ang matinding paghihirap sa paglinang. Praktikal ang sandalyas na dayami. Ako kasi, medyo praktikalista ako. Hindi ako pupunta. Pagsisisihan mo ito. Niloloko mo ba ako? Kapag may bagay na hindi kayang ibigay, inumin mo ito. Tiyak na may mararating ka. Mahal na Patriarka. Sobra naman ito. Kung gayon, ako na ang. Huwag nang magpakabait. Lagusan ng pag-akyat. Sistema. Ako mismo ang iinom. Matandang Ginoo, nakahakot ka ng malaking kayamanan kahapon, ano? Ang bilis kumalat ng balita. Mabuning tiyuhin, totoo bang nagbigay ng kayamanan ang mahal na Patriarka? Ano ang nasa loob? Espadang immortal. Pinakamakapangyarihang elixir. Isang patak ng luha. Anong luha? Inumin mo. Umakyat sa langit. Umakyat sa langit. Ano pa ang hinihintay mo? Inumin mo na. Bilis, inumin mo. Umakyat na siya sa langit. Hindi ko na kayo makikita. Hindi ko na rin matitikman ang bulaklak na cake na ginagawa mo. Tama rin naman. Itabi muna natin. Sikreto ito sa akin. Kahit sino ang magtanong, hindi ko sasabihin. Sang-ayon. Mahigpit na sikreto. Hindi mo ito pwedeng sabihin sa iba. Sabihin mo. May kayamanan si Lolo na kapag ininom mo, makaakyat ka sa langit. Huwag kang basta uminom. Huwag kang basta uminom. Binata. Ang patak ng luha. Kanino mo sa tingin dapat ibigay? Hindi ko alam. Ang landas ng pagkakaloob. Hindi ito tungkol sa kung ano ang ipinagkakaloob. Ang mahalaga ay, kung bakit ito ipinagkakaloob. Mahal na ninuno. Sobra naman kalabo ng pahiwatig mo. Hindi mo na lang ba direktang sasabihin ang pangalan? Sino? Sino ang karapat-dapat dito? Lin Xuanji. 300 taong gulang. Malaki ang maitutulong ng pag-akyat sa langit sa sekta. Pero pati ang palanggana niya, tinatamad na siyang asikasuhin. Ibigay mo sa kanya, baka hindi naman niya gusto. Su Qingyu, pinakamahusay ang likas na talento. Sa antas ng sanggol na espiritual, kaya niyang saluhin ang kapangyarihan ng pag-akyat sa langit. Gumuho ang pampang ng batis. Hindi maaari. Lin Yao, gagawin niya iyong inumin at iinumin. Mahal na ninuno.
Anong klaseng palaisipan naman iyan? Iniisip mo pa rin ang patak ng luha. Hindi mo maisip kung kanino ito ibibigay. Kaya hinahayaan mo lang itong nakatabi. Pero pakiramdam mo, sayang lang. Naisip mo na ba? Naibigay ito sa sarili mo. Ibigay mo. Sa sarili ko. Napakarami mo nang ginawa para sa sekta. Karapat dapat ka rito. Tama ang sinabi ni Sang-ayon. Lolo, inumin mo na. Napadaan lang ako. Hindi mahalaga kung napadaan ka lang. Ikaw ang uminom. Ikaw ang umakyat sa langit. Buong sekta ang maghahatid sa iyo. Napakalaking karangalan yan. Umakyat na ako sa langit. Sino ang magtatanim ng dambuhalang labanos para sa inyo? Kung ganoon, huwag ka na lang umakyat sa langit. Hintayin mo ang araw na tunay ka ng kailangan. Nakababatang tiyuhin sa sekta. Magpapakasal na ang anak ng tindera ng tokwa sa paanan ng bundok. Ipagpipilitan niyang pumunta ka para uminom ng alak pangkasal. Kailangan mong pumunta. Kailangan mo ring maghanda ng malaking regalo. Ito na lang, isang praktikal na pagbati sa kasal. Lolo, kung regalo sa kasal ang ibibigay mo, karot at repolyo na lang ang ibigay mo. Sa handaan, ang pinakamagastos ay ang pambili ng mga putahe. Ang basket ng gulay na ito. Makakatipid. Pinapalakas ang katawan at inilalayo sa lahat ng karamdaman. Parang ganoon nga, may punto rin pala talaga. Lolo, ang regalong ito, pinakagusto namin. Mabuti kung gusto ninyo. Kapag naubos na ang gulay, umakyat lang kayo sa bundok anumang oras para kumuha ulit. Lolo, umiiyak ka ba? Hindi. Ang hangin sa puso. Sa pagbibigay ng regalo, ang pinakamahalaga ay dapat umabot ito sa puso. Tagay ng tagay, hindi malalasing. 3 baso pa lang, iyon na. Ilang baso ba ang nainom mo? 3 baso. Ipadala siya sa paliguan sa mainit na bukal. Ayos lang basta magising siya. Ang bulaklak na ito. Saan ito galing? Para sa iyo ito. Ituring mong sukli sa regalo mo. Mahal na banal na dalaga. Mas mahal ito ng malaki kaysa sa tokwa na ibinigay ko sa iyo. Mas mahal ng sobra. Karapat dapat ka naman dito. Salamat. Mahal na banal na dalaga. Esan, makakaupo pa ako sa bundok na ito. Nang ilang taon. Gaano katagal mo gustong umupo rito? Hindi ko alam. Upo ako rito hanggang sa malaman ko kung para kanino ang luhang iyon. At doon ako titigil. Hindi mo ba talaga kailanman maintindihan? Kung ganoon, hindi na ako iinom kailanman. Tumutubo pa rin ang mga karot. Nagsisimula na namang magtayo ng pundasyon si Munting Mao. Malakas pa rin kumain si Linyaw. Medyo maganda. Maganda naman lahat. Tunay ngang maganda. Kayo naman. Kayo. Maayos ba ang kalagayan ninyo? Ayos lang naman. Mabuti kung ganoon. Hindi na kailangang magbigay ng regalo. Hindi na kailangang magsukli ng regalo. Kung ganoon, inaanyayahan ko kayo na uminom ng 1 baso. CJ. Lolo, kumain na tayo. Nilagang tadyang na may napakalaking karot. Halika, sabihin mo kay Son Tienyu. Gusto ko ng malutong. Lolo Chen, ang sabaw ang pinakadalubhasa ko. Ayos iyan, Tienyu. Dahan-dahan lang sa pag-inom. Walang aagaw sa iyo. Tiyuhing Chen, balang araw, gusto ko ring magbigay ng mga bagay sa iba. Hindi mo kailangang maging katulad ko. Maging katulad mo mismo. Sapat na iyon. Magiging sarili ko lang ako. At magbibigay sa iba. Tama. Maging ikaw mismo.